Hindi, pero joke na. Siguro yung isang trait na... Joke siya na Isang trait na gusto ko kay Kim na sana hindi mawala. Yung pagka maalaga niya. Paano? One more question. Sana all. Yes. Hi, good afternoon. Congratulations po sa film na sa parang film niyo. But yung first question ko po lakas na we can disappear. Can you describe kung paano magpakilig ng film o off-cam? Ang hirap daw sa amin. Nagturuan na. Alam niyo po, first time ko po nakasama si Kim and si Paolo. Kinilig po talaga ako. Iba po yung mga acting eh. Pero yung mga talaga sila. Knowing na first time ko sila makatrabaho. Ako naman, kasi nakatrabaho na sila sa previous project kasi siyempre hindi kami nagkakalayo talaga ng itsura ni Pao. Hindi ako kasama ni Pao sa mga project niya. So, nung nakita ko sila magsama before, until now, mas nakakilig sila. No joke. Parang, ayaw ko magsalita. Ano, parang sila na, ganon? Super love na Parang sila na? And kapag nasa set ako, parang Sumasagot? nila ako. Kaya parang Parang? Itataya ko ang buhay. Parang sila na. Please say no. Ano? Bata ko pa sa iyo, boy. Alam mo, ang tamang tawag sumugot dito sa Ate Wilma talaga eh. Siya yung dapat eh. Kasi sa set, nakikita ko, nakapantay siya parang late na. Nakakalimot silang dalawa, si Pao si Pina nandun kami. Hindi buwagin na may rate ni Ate Wilma. Sweet na naman kayo. Ganyan. So, kami naman yung mga minion ni Ate Wilma taga-hutpot. Gano'n sila kasi, may mga pagkakataon, syempre hindi niya kami. Minsan kami lahat, nakakalimot kami, nakatingin na kami sa, nabi, ang cute ng dalawang ito, magkasama, ganun sila talaga, nakakalimot kami pag panoorin nyo, grabe. Ayun, but of course, one thing that I'm really excited about with the movie na ito is actually directed by Direct Chad Vidanes. And kung alam nyo, I feel like he's very known for yung K-drama aesthetic, cinematic. So, may mga parts na nakita niyo na sa movie, or what's it like working with Direct Chad? Second project na namin to with Direct Chad, and never feels naman na si Direct Chad very collaborative, tapos alam mo yung visually appealing to the eyes talaga yung niya, mga shots, tapos inaalagaan niya din kami kung paano namin gagawin yung mga eksena. Very sobrang maalaga and guided talaga kami. Kasi meron talaga siyang vision para sa pelikula, tsaka nakakatawa. Kasi Direct Chad is very collaborative. Hindi rin naman nagkakalayo yung dad namin. Pareho rin kami na mahilig sa buhay. Pareho rin kami mahilig manood ng mga pelikula at mga pero happy ako si Direct Chad yung gumawa nito dahil first movie niya. Okay, so first movie niya. First movie niya rin pala. So, dami lang yung I'm sure hindi kayo ma-disappoint na nakita niyo yung mga effort na binigay ng aming director at ng mga tao na nasa libre ng camera. Alright, thank you. So we actually have about 2 more questions from the media. So we could please stand up. Ayan. Hello po. Congrats po kay Pao. Pahabol na questions na lang. Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa na trait na ayaw niyo mag-disappear? Okay lang tanong ko yun. Siya, ayaw siya mag-earn. Yung pagiging niya, listener, hindi siya nabibigay sa kadaldalan ko. Yun lang. Pag nabigay na siya, baka hindi na ako makapagkwento, tsaka hindi na talaga ako salita. Baka magkasalita ko. Kaya kinig lang.
Ako siguro yung pagkakwento niya. Hindi siya nabubusan ng kwento pero magte-take na kami, hindi pa rin tapos yung kwento. In a good way. Hindi, pero joke na. Siguro yung isang trait na... Joke siya na Yung isang trait na gusto ko kay Kim na sana hindi mawala. Yung pagka maalaga na. Paano? One more question. Sana Last question na lang. May minsan ba tumarating din sa point na parang ayaw mo na mag-disappear ng tao to? May mga ganun. Sino? Repair? Minsan kasi gusto ko mag-disappear na. Tawag dalawa. Huwag naman siya mag-disappear. Pakilala lang natin. Huwag ka naman mag-disappear. Gusto ko mag-disappear? Hindi naman daw. Okay lang po kayong dalawa mag Ayan, so, friends, ayaw naman. Second emotion. Now, I believe we have some more questions from fans. And from media pala, sorry. Hello, Kim and Paolo. Congratulations sa first Hello. video. Pero Kim, Paolo, ano yung mga bagong na-discover while doing this film? Na-discover niyo sa isa't isa, yes. Siguro isa na discover ko dito sa kay Kim, dito sa habang ginagawa namin itong pelikula to ay marunong pala siya magalit. Ganon. Marunong siya magalit. Marunong rin pala siya magreklamo. Baka naawa siya sa akin pero sa hindi ko influensya yung Uy, grabe naman sa galit. Super, hindi naman. Uy, tao na. Amis ka talaga tawag yun. Paolo, ano yung parang padami yung eksena yung parang siya nagalit? Wala. Kasi, Ay. then minor things sa set. Sa set na. Set lang. Okay. Work related. Perfectionist, perfectionist. So, we like to have things in order, di ba? Actually, nagalit si Kim kasi pala yung kiss namin. Binas pa rin kasi minsan lapla pa ng lapla. May tawa sila. Okay na, okay na. Ayaw pa. Ako, discover with Kim and Pao, sobrang professional talaga. Like, ako I can say, Pao is very, one of the leaders when it comes to the set. I mean, we respect yung mga directors na pero focus ko naman kay kay ako Ben. sa trabaho ko before, Puro na lang alam kay ko kung kailangan ng mga servisyo kasi we need to do Manonood yung mga mo. Hindi man will make you do better when it comes to every scene. Pero siya. So, makahawa ka talaga. I mean, all props. Si Kim naman, when it comes to working, yun yung balance na dalawa kaya feeling ko mas naging enjoyable yung set na. Enjoyable ka pa yung work ko. Enjoyable. Kasi perfect balance sila. Si Kim naman yung magbubuhay sa amin lahat. Like, siya talaga yung pagdating niya man. Prayer meeting ba ito? Ano siya? She's the parang light naman sa amin. So kapag pinagsama mo silang dalawa, perfect combination. Katahimik. Isa mga ano. Pero ako na naman, kasi matumalat si Kim gumagalit. Oh, ayan na. So, very, masaya. And
Tao gusto ko lang i-take yung pagkakataon na mag-thank you. Kasi first time ko rin na magkaroon ng katrabaho na yung co-actor mo is very, tuturuan ka. I mean, hindi naman na parang mali yung ginagawa ko, but to improve. Kaya super thank you po. And that's all. Thank you. Sa akin naman, agree ako sa lahat ng event na si Pao talaga, hindi talaga. And in some way, pag ano pa pala eksena, siya yung muna sa collaboration talaga. Pagdating sa mga pwedeng gawin, pwede to, siya yung leader namin. And as actors, na-appreciate namin yung ganyan klase ng aming input. Si Kim talaga, as is for Isiani, the energy, I love it. Lalo kahit mga 3 a.m., 2 a.m. kasi may mga gabi eksena. Grabe, as in, parang hindi namin nawala yung oras. Kasi ang sarap talaga nung cast na nakatrabaho. Ako naman, agree ako sa lahat ng sinabi nila. Pero idagdag ko lang, si Kuya Pao kasi parang detail-oriented niya na okay ba yun? Parang hindi ka natuwa. Chill lang siya, pero masarap din siyang kasama, katrabaho. Alam namin tahimik siya, pero talagang mabait and he really wants the best lang for this movie. And si Ate Kimi naman, sobrang nabibilib ako sa kanya kasi ang bilis niya mag-switch. Like, tawa-tawa talaga siya, tapos seryoso lang. Tapos mamaya iiyak na pala yung eksena. Oo, grabe, di ba? Kasi parang, oo, so doon ako napabilib na, wow, ang galing ni ate. Tapos, she's really the light of the cast na parang, super love ko lang talaga si Ate Kimi. And then, mas sobrang bait ko talaga nilang dalawa. Ang nagustuhan ko kay Kim, sa pagiging actress niya, very, hindi ko na kung saan pupunta, flexible. Ang galing niya mag-adjust. Yun ang sinasabi ko. Ang galing niya mag-adjust sa mga eksena kung kailangan maliit o malaki yung galaw, maging loud. Kaya-kaya niyang gawin agad yun ng isang mabilisan. Si Paolo naman, ngayon ko lang siya ulit nakatrabaho. Ang napansin ko sa kanya, sa tingin ko sa future, pwede siya maging ganito. Yes! Assistant director na lang din ako. Pwede. Pili ako ha. Pili ako. Promote na naman. Ako yung nagustuhan ko sa'yo.